It's another day at nagfa-fog ang ating camera. It's we don't know if we're going to have breakfast, but we will do our morning walk. Wala pang 8 or wala pang 7 did you say? Wala pang 7. Wala pang Pero 7. feeling mo super late. Oo, feeling ko mag-aalas 9 na dahil mataas ang araw. Yan. So, pupunta tayo sa White Beach. Wala na ba ang fog? Nakikita na kaya ako? I cannot tell. Parang may fog pa eh. Bakit parang may grid lines? Did I turn on the grid lines? Bakit ngayon ko lang ito napansin? Super cold? Oh my God, the sand is so cold. Wala pa ako sa water. Woo! Buksan mo, papasukin ako. Ang simple-simple lang ng choreography eh, hindi ko pa magawa. Ang ganda talaga ng Boracay. Tomorrow, uwi na kami. Hindi na namin makikita tomorrow to kasi nag-boat lang kami papunta dito. Tapos pabalik, magbo-boat uli. We took the boat from Batangas to Katiklan. Each paid 2,200. Yung tourist bunk bed na may aircon. Hindi kami cabin. Konti lang naman idadagdag mo, pero I want to try the tourist. Matagal na akong hindi nakasakay ng tourist. Not that we always ride the boat. This is not my first time to ride the boat coming to Boracay. Back in the 1990s or early 2000s, I rode the boat because I spoke to an acquaintance na who just came from Boracay. Sabi ko, ang sarap mo naman nag-Boracay ka. Sabi niya, no. Nag-boat lang ako. I only spent 1,000 pesos total papunta dito. Kasama na yung I think kasama na yung bus from Manila, from Pasay. Kasama na yung bus from Buendia to Batangas Port. Batangas Port, you take a ferry to Calapan, and then from Calapan you take a mini bus going to Rojas, the southern part of Mindoro. And there you catch the 1 a.m. Roro going to Katiklan. So ang memory ko nun, all that combined was just 1,000 pesos. So nainganyo ako. So right there and there, nagkasalubong kami sa Mega Mall. So right there and there, pagdating ko sa bahay, nag-empake ako ng few clothes at hinabol ko yung bus to Batangas. Kasi sabi niya, you have to be out of Manila at this time. Kailangan nasakyan mo na yung Porto Calapan at this time. Kasi kailangan maabutan mo yung 1 a.m. na Roro from Rojas to Katiklan. Otherwise, during that time, mag-aantay ka naman ng kinabukasan. That's what I did. Tapos pagdating dito, tinawagan ko siya sa cellphone. Isla kong pa yata ang cellphone ko. Sabi ko, hayop! Napagod ako! Oh, bakit ako ang inaano mo? Nasa Boracay ako. I followed your travel advice. Sorry. So you're there? Oo, ganyan. Sabi ko, hindi ko kaya. Wala lang akong ginawa dito kundi matulog. Sabi ko, pag uwi ko airplane ako. But syempre, mahal ang airplane. Asian Spirit pa yata yun. So pag uwi ko, bumalik ako. Nag-commute ako. Tapos parang ibang time slot yung pagbabalik ka. Kasi nakita ko pa yung may town doon na puro maraming poso na umaagos lang yung water from their spout. So nag-enjoy naman ako nun. Kahapon may na-meet kami na they sounded
well, wala naman silang twang, but na-overheard ko na may jet lag yung babae. But I think they're originally from Lipa. So, kaya tinanong ko, kailan kayo uuwi? Ganyan, kasi nakatabi lang namin sa Idolicious. Kumain kami, you know, where you eat Bacolod grilled food here in Boracay. So, sabi niya, okay, enjoy your lunch, ganyan. Ay, enjoy your dinner, ganyan-ganyan. Sabi ko, sige po, kayo po, hanggang kailan kayo? Bukas na kami aalis. Bukas na din daw sila aalis. Pareho namin. So, tinanong anong flight. Sabi ko, hindi, magbo-boat lang kami. Sabi niya, boat? Ilang oras yun? Sabi ko, mga 10 hours. Ay, nako. I hope hindi nyo ma-discover yung boat na yan. Kasi, Tutu, that's a impromptu travel decision. Tutu, kung gagawin mo yan sa airlines, it's gonna cost you 5,000. If gusto mo pa ng magandang time slot, aakyat yan ng 10,000 one way. Kasi Tutu, no, kasama na yung yung bus is parang 2,400, 2,500 ang total pamasahe. Hindi kasama dun yung yung tatawid ng Boracay Katiklan. Yarn. Okay, may party boat sa harap ko. So, tirik na tirik ang araw. Kasi yung kahapon, yung mga other days, kahapon, maulap. Super nagbabadya. Hindi naman kami naulanan. So, maglalakad-lakad tayo. Super low tide. Diba? Ang layo-layo ng Ayoko ng low tide na super. Maganda lang siya sa photography. Pero pag maliligo ka, wala kang mapaglagyan ng gamit. Well, meron. Pero ang layo. So, syempre gusto mo namang magtampisaw ng maayos. Na hindi iniisip yung gamit mo sa dalampasigan sa beach. Alam mo, gusto ko yung mga establishments na very tropical ang kanilang decoration. Kasi yung iba dito ang mga nila, very Miami ang dating. Not that we have gone to Miami, pero ibig sabihin it's more on the modern take on their seafront architecture. Kaya gusto ko dun sa may D-Mall kasi yung Aria, yung Epic, tsaka yung may dalawa pa na hindi ko matandaan ang pangalan. Tropical ang vibe, kamalig, dried straw. Diba? Pero syempre modern building. Yun, look at them. Walang tatangkang maligo. Although dun sa may alam mo, ang bet ko is that area there na punong-puno ng tao, that's D-Mall. So that's how far we've always walked this stretch of the beach from this part. Kasi kitang-kita mo. And there, merong mga parachute na ginawa nilang. Parachute ba yan? Or lang? Basta yung ganyang tent na yan. Kasi last night, may mga banda dyan, may setup dyan. Montado Terraza. Ito pala ang Muse. Ano yun? Muse. Ano? Muse Boracay. Muse Boracay. Magmo-Muse ba tayo someday? And pay what? 7,000 a night? Why not? It's right here in front of the beach. Yes. It's so nice to walk in the morning. Ready na akong maligo, naka-swimming shorts ako. Yung brief ko sa loob, yung bench na brief pero mukhang pang-swimming. Default ko yan. Parang more than 10 years ko na yata pag-aari ito. Nag-borrow na kami ng aming beach towel, churva-churva. Si TTT, originally parang ayaw pa. Pero sabi ko, no, kailangan bihis ka na. Para if ever gusto nating maligo, pwede na tayong maligo. Why do we say maligo? Hindi naman tayo magti-take a bath pag maliligo sa beach.
Ang gagawin naman natin lalangoy, magtatampisay o magbababad lang naman. Itong area na to, yan yung tinstayan ko nung nag-rororo ako. It's still No, but I don't think it's in the operation. No, but I don't think it's the exact building. Pero that area there, kasi ang may-ari niyan yung matatanda dun sa loob. Nakapasok ka na dun, 'di ba? Did I bring you there? Anong hotel sa nakita mo? Oh, I don't remember the names. Pero anong itsura? Parang mga bahay. Ano? Mga villa type. Baka nalilito ka lang sa mga videos ko. Akala mo nakakita ka nun, pero napanood mo lang pala. Yun. Starbucks. Ang ganda na talaga, oh. Pero ma-fog sa mainland kasi hindi ko nakikita yung ano. Well, that's Cheer Valdez. Hindi ko nakikita yung mga ano nga yan? Windmills. Windmills. Windmill pa ba yon? Kasi wala naman silang mini-mill na grain. But they're milling energy. Mhm. All the windmills of my eyes. Buksan mo, papasukin ako. Oh, yan. Mamaya may magsiset up na dyan. Yung mga sandcastle daw, every night, tinitibag nila yon. Hindi pwedeng permanent structure. Kaya nang the boys ready with their surfboard ba yan? Hindi yan surfboard eh. Yan yung magsasagwan ka na nakatayo ka lang. Good morning! Yan. The guy said paddleboard. Paddleboard. Sino nagsabi? Yeah, that guy in pink shorts. Ah, okay. Hello! Oh, for Parang baby? bulag siya. For baby, are Kasi you shocked? maulap ang kanyang hindi kanya type. Yeah, he just told it. As Yeah. if I weren't there. Ganyan na lang natin para kahit di ako magsalita, may magandang tanawin, may magandang view. Hindi lang ako. Oy, ayun na, mas maganda yung rowing boat nila. Yung boat, yung dragon boat. Kasi kahapon ang nagda-dragon boat, parang black or gray yung yung boat. Diba? Nagko-compete kaya ito sa annual Dragon Festival sa Manila Bay. Imagine mo, this is where I'm sorry. So sobra ka naman oh my God. Nobody died from that incident. Yeah. Ito yung sinasabi ko na mga sunbeds. Pero kalbo ang dito. Mas may kalbo pa doon na walang coconut trees. And kailangan replanted efforts kasi dadating ang araw matatanda yung mga coconut trees na yan. Mawawala ang vibe. Ayun, meron na namang mukhang parachute kasi nag-set up din dyan. Kahapon di kami nakaabot sa sa Station 3 sa paglalakad. Kasi this stretch of the White Beach is I think 4 kilometers. Because the entire island, ang stretch niya yata kung straight line lang, is parang 7 kilometers. Don't quote me on that. Ako, there's a big clan of people. Ayoko nang i-edit to. Ayoko nang mag-blur. Anyway, not everybody is in public mode kasi nasa White Beach ka naman. Matic ang blur. Syempre, paano mo i-matic? I-AI mo. Blur everything except me. Ganon. Okay. There's a half-naked jogger. The same one yesterday. The Asian. Yeah. There. He looks so fit.
But the bunbunan is like mine. Baka magkaedad lang kami. Woo! Very big! Coastal cleanup! Ikaw. Enough ka. Sayaw-sayaw ngayon. Expose. Ang galing! So, it's so epic! Epic! Hello po! Joel Andrada at the moment. Good morning! Nice to see you in person. Yeah. Participants got lugaw. Wow. Yeah. Okay. Go get our lugaw. We get a lugaw. Feb Ibig Coastal Cleanup.